Hello mga engineers. Ito nga palang topic natin ngayon is cables or parabolic cable. Dito, bago tayo sumagot, which is, dapat medyo master na natin dito yung equilibrium equations, which is yung summation forces, vertical, summation forces, horizontal, summation moment. Yan, yung tatlo. So, explain ko naman siyang ayos, briefly, para magets nyo rin. Yun, so let's start. The parabolic cable supports the truss shown in the figure. So, yung parabolic cable, ayan. Truss shown in the figure. Tapos, meron siyang, the truss is pin at B. Ito, pin B. So, ito is truss. Itong trapezoidal. Truss siya. So, number 1 na tanong, what is the tension at F where the tangent is 0? Ito. Tension daw niyan, point F na yan. What is the vertical reaction at pin D? Ito. Vertical reaction niya. What is the vertical reaction at A? Point A. So, una natin nga alamin yung mga external supports. Ito. External pin. Ito. Which is 2 reactions. Ito yan 2 reactions. Ito yung drawing niya. Kung gusto nyo makita tong mga formulang to, ilalagay ko lang to sa comment section. And i-copy paste nyo lang sa browser nyo yung link. Kasi naka-G-Drive yung materials ko. And yun, balik tayo dito sa problem. Okay. Ang pinapahanap sa number 1 is tension at F. So, una natin alamin yung external mga support, which is to reaction. Yan. Itong roller support, which is 1 reaction. And yun, to reaction rin. Ito to. Pag sinulat natin siya sa free body diagram, ganito siya. Yan. So, kung mapapansin nyo, ito is equal lang din naman. Cable. Pag sinabing cable, tension yan. Kasi imagine may tali ka. Hilahin mo both side papunta dito. Hihina to, di ba? Meron siyang tension dyan. Ganun. Parang mas, ano siya, magiging matibay. Pero kapag ang tulak natin papunta dito, parang gaganon lang. So, wala siyang compression force. Gets? And yun, ang unang diskarte ko dito kasi pinapahanap to. Alamin muna natin yung mga external support. So, ito is equal lang din naman kung titingnan mo to, di ba? Pag hinila mo to, equal lang sila, madi-disregard muna natin to. Ito. Yan. Yung 2 horizontal reaction. So, focus lang tayo dito sa mga vertical reaction. Yan. Kasi ito, hindi naman sila same. Yun. At kasi meron tayo ditong force. Ayan, titingnan natin yan. Kaya hindi magsisame to. Hindi natin ito makakancel mga to. Ito. May mga binibit-bit sila kasi nakasupport sa truss. Meron siyang 6 kN sa 180 kN. Dito naman is wala naman tayong horizontal reaction na binigay na load. Yun. So ito is cable. So ito is parang magiging equal na lang itong dalawa. So ito disregard na lang natin. Kasi makakadagdag pa yun sa marami ng unknowns. And yun, ito, yung span na yan is 12 na 5 meters each span nitong mga pagitan ng sa truss natin. So, 12 times 5, which is 60 meters yan. So, ito naman is 15. Ilan yan? 1, 2, 3. 1, 2, 3. 15, 5, 10, 15. So, ganun yung pag-spacing natin para hindi din kayo nalilito. So, diskarte ko dito. Papag-isahin ko lang tong dalawang to. Kasi ang hirap, di ba? Pag nag-moment ka lang ng dito. Dito kanyari nag-moment tayo sa point C. Which is ang hirap. Kapag ito, i-moment pa natin yung moment arm. Kasi ito. Yan. Maka-cancel din naman kasi same ano sila. Yung moment arm nila. Distance, yung perpendicular distance, which is 60. So, gawin na lang natin. VB plus EB. Yan.
So, sinabi ko dito sa condition is counterclockwise positive. So, unahin na lang natin yung mga counterclockwise. So, ito, counterclockwise tong dalawang to. So, ito na yun EV plus VV, moment tayo sa point C. Times yung moment arm nila, which is 60. Pinag-isa na lang natin to. Minus, mga clockwise. Mga paganto. So, itong dalawang given na load, which is 6 kilonewtons, and yung 120. So, 120, yung moment arm niya, ayan, perpendicular distance, which is 20, and 120 times 20, ito. And, punta tayo dito sa isa, 6 kilonewton times 15, yung moment arm, equal 0. Ayan. Isolate natin itong dalawang unknowns. Pag transpose natin yan, just magdi-divide yan, ito magiging positive to, nilipat natin dito. Transposition method. Ito pag galing sa multiply, magiging, ano siya, denominator. Just magdi-divide. 60. So may gawin natin siyang equation 1. Yan, salpak natin yung mga given. Which is 41.5 yung AV, yung A vertical and B vertical. So it is yan, 41.5. Equation 1. And expose na natin tong F, point F. Mag-cut tayo. Or yan, ganyan. Expose natin yung mga internal reaction. Which is yung pin. Yan. Pinapahanap sa atin ito, itong tension at point F. Sinulat ko siya as H. Yan. So, ito is cable lang din naman. So, yung tension nila is same lang din naman. So, yung component ng point B na horizontal component, which is equal din siya dito. Tandaan nyo na lang. So, EV plus BV, ito na yan. Sulat natin as 41.5. Magagamit natin siya para mahanap yung point H. So, paano yung diskarte natin dito? Mag-moment tayo sa saan? Sa point D. Kasi makakancel tong dalawang unknown. So, madidisregard tong dalawang unknown kasi sa mismong point tayo nag-moment. Mag-moment tayo kasi meron na tayo nitong dalawa eh. Ito na yung purpose ng equation 1 natin. Ito. Yan. Pinag-add natin to. Ito lang din naman. So, moment tayo sa point D. Unahin natin counterclockwise positive. So, ito. Papunta sa point D, yung H na pinapahanap. Moment arm. Ilan? 3 plus 3, 6 meters. Yan, perpendicular distance. Papunta sa point D. Yan. Plus, ano pa ba yung mga counterclockwise natin dito? D ba itong dalawa? Yan. AB plus BV times 30. Kasi kalahati lang naman yan. Ito yan yung tinitingnan natin. Times 30. Minus, ano pa, yung clockwise naman. Ito lang naman, H. Same lang din naman, di ba? H times yung moment arm is 369. 9 meters. Equal 0. Makuha natin. Substitute lang natin to dito. Yan yung purpose nung ginawa natin dun sa unang step. So, H is equals to 415 kilonewtons. And number 2 naman, what is the vertical reaction at pin D? Ito, vertical reaction daw dito. Ito, vertical reaction of point D. Sa style natin, nakuha, di ba nakuha na natin itong H? Meron din naman tayo nitong hindi na nga natin kakailanganin itong dalawang to. Kasi dito tayo magmo-moment sa point E. Yun na lang diskarte natin. And yun, meron naman tayong point H na. So, para makuha natin tong vertical reaction at point D, dito tayo mag-moment at E. Para makancel din tong horizontal reaction ng point D. Kasi hindi ka naman pwede mag-moment kasi wala naman perpendicular distance. Hindi, unlike dito sa vertical, meron siya. Paano kayo mag-moment yan dyan? Sa same axis, line of axis.
yung direction ng force. So, moment at E is equals to 0. Unahin natin is clockwise naman positive. Nasa sa inyo yan kung ano yung positive sa inyo. Same lang din naman yan. Kung ang counterclockwise is positive, same lang din naman yan. Sasagot yan. So, clockwise is positive. So, yung counterclockwise natin is negative. Unahin natin yung mga clockwise. So, ito. dB clockwise papunta sa point E. Sa point E tayo mag-moment. So, yung distance niya is 30 meters. Perpendicular distance. Yan. Plus, yung plus pa. Ano pa yung clockwise dyan sa papuntang point E? Ito, makakancel na to kasi same point, same line. Yan. Katulad nito. Diba? Nasa same axis sila. And walang perpendicular distance. Ano pa ba? Ito. Clockwise to, diba? Papunta sa point E. So, H, which is 415 yan. Equal yan, diba? Nung H. Ito, 415 din to. Times yung perpendicular distance is 369. Yan. Ito. Minus ito naman, yung perpendicular distance naman niya is 36 equals to 0. Shift solve mo ka natin yung vertical reaction ng point D, which is negative 41.5. Bakit yan negative? Mali lang yung assume natin ng direction ng ating component na vertical reaction. Dapat pababa. Ay, ibig sabihin yan. So, number 3. What is the vertical reaction at A? Ito. Ito yan. So, ang gawin natin, dito naman tayo mag-focus. Kung hindi naman natin yung H dyan, yung tension dyan. Focus tayo dito sa cable. Tingin lang tayo dito. Ito is 15 to, di ba? 15 yung kalahati ng span. Ito kalahati. So, 30. So, focus lang tayo dito. Dito. So, may, yan. Andyan. So, focus lang tayo dun sa cable. Meron tayong dalawang reaction yan. Which is yung H na kuha na natin kanina. Same lang din yun for 15. And dito na tayo, yung weight ng cable. Kung baga gagawin natin siyang point load. Which is sa gitna. Mismo. Kalahati. Para yun yung uniform load na transfer natin as a point load kapag sa mga beam. Ganun lang din yun. Yun. And ang diskarte natin dito para makuha natin yung ano ba yung pinapahanap. Number 3. Vertical reaction at ito. Tingnan natin, dito lang tayo focus sa may cable. Yung may tension, tas ito. Ito lang tayo focus sa may cable. Pag nag-summation forces vertical tayo, equal lang tong AB sa W kasi sila lang dalawa yung vertical reaction. So, ang gagawin natin dito, magmo-moment tayo sa point A. Kasi meron na tayong H. Meron tayong, ito yung W, which is yung ano. Mati-disregard yung dalawang anon kapag sa point A tayo nag-moment. So, yun na lang gawin natin. Kasi yung AB equal din naman sa W. Nagigets nyo ba? So, magmo-moment tayo sa point A. Makukuha natin yung W. Which is yung H is given, 415. So, pag nakuha natin yung W, equal lang siya dun sa vertical reaction na AB. So, yun din yung ano natin, vertical reaction at A. Itong W. Gets? So, mag-moment lang tayo sa point A. Yung H is 415. Yung moment arm niya is 3 meters. Yan. Direction niya is counter clockwise. So, negative. Ito yan. Ito naman W. Which is, sinabi ko rito is clockwise is positive. W, yung moment arm niya ito. Which is 15, yung perpendicular distance to the point. Which is 15 kasi clockwise yung takbo niya. Equals to 0. Baliktad lang, nauna ko lang to. And W is equals to 83 kilonewtons. Focus lang tayo dito sa cable, sa reaction at A. Yung pinapahanap. And kung may mga katanungan kayo, PM nyo na lang ako. Ilang thank you.